Wala po nandun. Nanalangin po ako habang kami nasa service. Nagpadala po ang Diyos ng ulan. Wala po mahuli mga kababayan po nating isda. Nanalangin po ako. At napuno po ng isda yung lambat po ilan mga bangka. Napalabas po yun sa Facebook. Hindi ko alam kung nakita nyo. Pero grabe po yun. Dami po nakita sa mga papulo sa bangka, sa Antique. At yung buong kalsada, alam ko po, aware po area, Ilo-ilo, ito Antique, na dati po yung mahabang biyahe sigsag, no? 3 oras ngayon po, hindi na po ganun. Kaya kumala po ng kalsada. Galing din po ako ng Mindanao, wala rin po ulan. Kayo po yung nanalangin, nagkaroon po ng ulan. Galing po ako ng La Union, El Niño, tuyo-tuyo po yung mga lupa, wala makapagtanim, mga tawi, nangangamatay, nangangatay, nanalangin po tayo, kung Diyos pinagpadala po ng ulan. Kaya, ito po yung mga gawa ng Diyos na beyond human beings. Beyond human beings. Yung cancer sa dibdib na napakalaki, nilungsog ng Diyos. Yung goiter na napakalaki dito, nilungsog ng Diyos. Yung po sa Marikina, yung kanya pong tenga ay sarado, 70 na po si tatay. Ganito po yung tenga niya, bot, no? Pinipulay ko po yung naglagutukan po yun. Parang chicharoy, siya po'y bumukas. Yung pong bata na butas ang puso, lately lang po yun. Butas po puso, pinag-pray ko, ingin ng Lord. Yung pong bata na parado po ang puso, nakita niyo po yun dyan. Pinag-pray ko po yun, nagulat po yung doktor kasi linggo ko po siya pinag-pray, lulis po, operahan siya. Pero sabi ko po sa mga magulang, pates mo ulit, bago ka magpa-operahan. Ipates mo ulit. Tines po ng doktor twice, nagulat po yung mga doktor, dalawa po yung umigay ni po ng bata nila check. Wala na po yung butas, hindi na po nandun. Kaya, pag pinag-usapan po natin ng iba na pangkaraniwan po siya, hindi ko na po alala pa na po yung pinaka-great dahil sa dami po ng iba ng ginawa ng Diyos. Lahat po unique, extraordinary. Ako po yung nag-pray po ngayon. Kinausap po ako ng Panginoon Diyos. Ito po ang sabi niya. Dito po sa magaganap na oras na himala, anniversary, sa Marikina Sports Center, makikita po ng buong Pilipinas ang isang bagay na hindi niya pa nakita. Maririnig niya isang bagay na hindi niya pa narinig. Mararanasan niya isang bagay na hindi niya pa nararanasan. Ang Diyos po ay magpapakita ng maraming nagkakatanda sa bansa ito upang ang Pilipinas po i-turn around sa kanya. Ihatid sa kanya. Kasi alam niyo sa bayan ng Pilipino, ay ano pong gawin natin na pagpapagal, kahit ano pong suporta ng taga-ibang bansa po sa ating mabuti po yun. Pero tanging Diyos ng buo ang makakapagbago ng Pilipinas. Wala pong ibang may kakayahan. Masyado komplikado po ang takbo ng ating bansa. Marami pong iba't ibang kaisipan, mga politiko po natin hindi nagkakasundo. Yung ating pong bansa ay masyado pong divided. Iba-iba po yung pananaw, naintindihan, naunawaan, sinasamba, dinadaluhan, pinaniniwalaan. Only God. Only God alone ang may kayang halagin po yung ganitong klase ng confusion, itong ganitong klase po ng misunderstanding, especially yung hatred, no, yung unforgiveness. Ang Diyos na po yung pwede magbago ng puso ng mga politiko para magmahal, magpatawaran, maglimutan at mabuhay ng maayos at tama. Kaya, I'm looking forward to see that. And I appeal to you, Philippines, join me. Expect that God will visit our country. Thank you for that question po. Mr. Paulo Masiete from Click.ph. Now, may I also call on Mr. Peter Paulo Duran from Manila Standard. Good afternoon po. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin sa press conference na ito. Pero muna po sa lahat, congratulations po sa 32nd anniversary ninyo. Gusto ko po lang pong tanungin,
what is the secret po behind the miracles of Oras ng Himala? Siguro po, sino po ang architect behind the miracles of Oras ng Himala? So walang ibang author ng miracle but Jesus Christ alone. Ako, base na. Base na. Kung paano sinasabi ng mga albularyo, spiritista, paikilan, pyramid healer, na meron silang mapangyari, which we do not know kung saan galing. But they claim they possess their power. Yun po ang nangyari sa akin. Ako po'y vessel ng Diyos. Ang Panginoon sa Kristo, walang iba siya na para maging gagawin ng kapangyarihan. Ang kanyang magmamahal. At kung bakit niya po nagawa yun, dahil hiningi niya po yung buhay. Alam niyo, ako po'y galing sa isang reliyosong pamilya. Yung lolo ko po magpapare. Dahil kami po'y tayo po ng magagandang tao, yung lolo ko po'y maganda. So, napangasawa niya po lola ko at yung aking po ama ay pangalan sa magkakapatid. Ako po'y ikadalawang anak na lalaki. Tatlo po kami. Negosyante po kami, yan po yung pwesto namin sa Cubao. Yung lahat po ng krustan po dyan sa Cubao, amin po yun. Yung krustan sa pinamarket ng panahon po ng ama ko, that was 1958 pa ba, ay kami po nagsusupply po ng mga meat products doon. Kambing po pa. So ganun po alakas ng business. Meron po kami factoring plastic, yung mga sasakyan po kami kasi business people po yung ama ko. So hindi ko siya, ako po'y lumagay sa isang pamilya, kahit pa paano meron naman merong palalim na nililis pa. Then, one day, the Lord arrested me. Lasing po ako noon. Galing po ako nightclub. Lasing. Ang kaibigan ko po, mga fiskal, general, lawyer, negosyante, kapitan ng Barco International. Sa lahat po ng magagandang bagay, mga branded na sa akin. Friendly po ako. Pero sa gitna po lang, galing pagkalagayan, hindi yung heart ko. Yung po ba, wala madamang contentment. Kahit pa paano nang po may gusto sa akin mo. Pero wala pa rin po. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Matulungin ako, dami kami nasisimbang dalawa. Ako kami mag-date at mamasyal sa 13th Avenue. Ligo-ligo na yun po ako. Umulan po bagyo lumit doon. Sa Grotto, lagi po ako doon. Nag-istasyon ako roon. Sa Paglaran, every Wednesday, meron po ako yung nakuko. Kaya po, Santo Domingo, ganun po ako kadiboto. Ang patron ko po, si Martin de Porres, si St. Peter. So, napakarami ko pong tinatawagan. Pero, heart ko po yung empty. Yung Diyos ko, bakit ganito? Ano yung kakulangan? Then one day, nasing po ako, galing po night, nabumuhay ako. Meron pong maliit na TV doon po sa kwarto. Sa kwarto, sa ibabaw po na may maliit na Bible. May maliit na Bible. Kaya hindi ko po yung tinig ng Panginoon sa ulit, hindi ko po siya kilala. Yung sabi niya, buksan mo, basahin mo. Palalaman mo ang sagot. Bakit hindi yung heart mo? So nung kinuha ko na po, meron naman ako na rin na tinig. Si Satanas naman po yun. Hindi ko alam na si Satanas po yun, pero yung feeling niya kung mabalasik galit, sabi niya, huwag mong papasahin niya, masisira po na mo. Hindi mo maintindihan niya, maraming namin na nakabasa ng Bible. Hindi ko ginawa. Maya-maya nagsalita na naman si Jesus. Sabi na kunin mo, anak, basahin mo. So kukunin ko, ito na naman po si Satanas. Sabi, huwag mo papasahin yan. Masisira po na mo, hindi ko maintindihan yan. Sayang oras mo, hindi ko po kinuha. Ikatatlo, may authority na po ang tinig ng Panginoon Jesus. Sabi niya, anak, basahin mo. At yung kung tinig niya yun, bigay sa akin ng lakas. Kinuha ko po yung Bible. Dinuksan ko. At nagliwanag po yung Biblia, yung palasingan ko po na wala. Binasa ko po siya. At na-discover ko kung bakit empty puso. Ito po ang dahilan. Religious po ako. Tapos pasok sa simbahan, magtulungin, maraming kaibigan, negosyante, mabuting tao. Naniniwala sa Diyos, pero hindi ko siya kilala. Naniniwala ako sa Kanya, pero wala siya sa puso ko. Hindi siya naghahari sa buhay ko. Kagaya po ng kalagayan natin ngayon, maraming kababayan natin, almost po, Pilipinas, alam namin Amerika, pero hindi naman siya nakapunta ron. Alam namin Europe, pero hindi siya nakapunta ron. Knowledge lang po yun. Yun po ang kalagayan. Meron mo yung knowledge about that, pero yung katotohanan, kung sino siya, hindi ko siya kilala.
nabasa ko ang Biblia, na-memorize ko po siya, at kung kong binasa, alas 8 ng gabi, alas 3 ng madaling araw, at yun na po ang simula ng aking bagong buhay. Yun na po ang simula ng isang buhay na naalay sa Diyos. At ako pinagpasya, 39 years ago hanggang ngayon, na mabiling ko sa Diyos. Dahil sa kanyang kabutihan, ang pagtanaw ng utang na loob, na ako na makasalanan, ang aming kasalanan, natutuwa ng impyerno, ay inalis niya sa kaparusahan at binigyan po niya ng buhay na wala. Salamat po. And for the next question, may I also call on Mr. Nilo Atlan from Hapa. Good afternoon po, Apostles. Congratulations po sa 32nd anniversary niyo. So ngayon pong anniversary niyo, inaasahan niyo pong dadagsa yung mga tao na dadalo po. Yung po ba ay bukas po para sa lahat, kahit anumang relihiyon, anumang kinadidilangan, sekta o denomination? At ito po ba ay libre para sa mga dadalo po? Thank you. Salamat po. So ito po ay open po sa lahat. Ano naman po yung reliyon, denominasyon, sekta, nawaan, pinag-aralan, appearance, countenance, connection. Welcome po kayo na. Ito po'y walang bayad. Libre po siya. Lalo-lalo kung kayo po'y nakakailangan ng Diyos. Punta po kayo sa problema niyo. Wala po kayo sa inyong kalagayan. Nag-aantay po si Dito sa inyo. At ito po ang kanyang statement sa inyo na Matthew 11:28 to 30. Halika kayo. Kayong lahat na napapagad, napapagod at nabibigat ang lupa. Lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingan. Magkaan ang aking pamatok. Dalhin niyo siya. Makakasumpong kayo ng kapahingan ng inyong kaluluwa. Mag-aaral kayo sa akin. Ako'y maamang mababang loob. Asa sa inyo ang kapayapaan. In-expect po namin ang inyong pagpunta. Wala po kayong babayaran. Wala pong restriction. Wala pong racism. Wala pong specialized color. Wala pong favoritism. Pumunta po kayo. Kung gaano kayo kamahal ng Diyos, ganun po namin kayo dito. And the best weekend, isiguruhin po namin sa aming malagtingin na pananalangin, aalis po kayo na mararanasan ng Diyos. Na walang ibabayad, at aalis po kayo na hindi na po kagaya ng dati. Thank you so much po, Mr. Nino and Apostol. And now also, as we go further, may I call on Orange Magazine. Mr. Christian Moran. Magandang tanghali po. Congratulations po sa 32nd anniversary po ng So ang tanong ko po is, maliban po sa himala, ano pa po yung mga dapat namin look forward po sa inyong event? Ang ating pong bansa ay napakagulo. Alam po yung naman po ng balita, araw-araw, television, radyo, diary, pati po yung mga foreign news. Nalagay po yung Pilipinas sa landline. Parang tayo na po yung bansa sa buong mundo ngayon na pinag-uusapan. Natabunan po yung West Philippines issue. At kami po yung kinausap ng Diyos na magtaos po ng sama-samang pananalangin. Dito po sa event na ito, ipapanalangin po natin ang ating bansa, ang sambayan ng Pilipinas. Hingin natin sa amang tulungan niya tayo. Iayos niya po yung gulo rito. Pag-isahin niya po ang sambayan ng Pilipinas. Dali niya po ang lahat sa pagmamahalan, sa pagtutulungan. Yung ating po mga politiko, ibigyan po ng pansin yung naghihirap, nagugutom, nagumawa ng mga batas sa kapag-kinapa. Kaysa mag-aaway, magmahalan na lang. May magkakamali, magpatawaran. Kung may nagawang masakit, magbago. Magbalik loob sa Diyos. Kasi wala nang bagong bagay. Kaya ay nangyayaan ko po ang sambayan ng Pilipino. Ito naman po ay live telecast sa ating Facebook, sa YouTube, at iba pa po mas media outlet natin. Kung kayo malayo, nasa ibang bansa, hindi kayo makakaluwas, sumabay po kayo sa panila natin.
Lalo tayo din Pilipino, mga OFW. Napakalaga po tayo din magsama-sama. Ako po ay naniniwala ng 100% sasagutin po tayo ng Diyos. Kasi ang sabi po ni Jesus in Matthew 28, 18, 19, 20, kung meron 2 o 3 nagkatipon sa aking pangalan, ako'y sa kalagitnaan. At anuman ang kanilang hingin sa Ama sa pangalan ko ay ibibigay ko. Kung 2 po ang nagtitipon at humingi ng anuman sa Ama sa pangalan, ito sa ibibigay niya. Paano pa po kung 100 million Pilipino po ang mananalangin? Siguradong sasagutin po tayo ng Diyos. Maraming salamat po, and also may I call on Mr. Alan Balmazeda from Corner Magazine. Magandang hapon po. At saka congratulations for your upcoming anniversary po. Salamat. Itanong ko po, anong masasabi mo sa mga taong hindi totoong himala o wala talagang himala? Napakagandang tanong na. Ang aking po may papayo po sa ating pamahal na mga babae, hindi naniniwala sa iyo na tumingala ka sa langit. At makikita mo na bakit may langit mayroong Diyos. At dito makikita mo may himala. Dahil ang pagkalikha ng Diyos ng langit at lupa at kargat at lahat ng laman ito ay himala. Walang anumang bagay na ginamit ang Diyos kundi kapangyarihan. In the book of Genesis chapter 1 and 31, sabi ng Diyos, God said, let there be light. Let there be mountain, and seas, trees. Let there be seas, dry land. Pero ng mga hayop, kalawakan, ibon, hayop sa kalupaan, namang dagat sa katubigan. Lahat po ng sinabi ng Diyos ay lumabas. Sa kalawa, sa pasimula pa lang po ng paglikha, pagdagan ng Diyos ang himala ng Biblia. Maniwala po tayo ng himala. Dahil hanggang may Diyos meron pong himala. Hindi titigil ang himala dahil ang Diyos po ay hindi mawawala. Siya po ay nasa trono. Kung sabi po ng Job 19 ay ito, God performs wonders that cannot be fathomed and miracles that cannot be counted. Maniwala po tayo sa himala. Dahil pag binasa niyo po ang buong Bible, ano po ang ating reliyon, ay ito'y magbasa ng mayroong sincerity, honesty, believing what He is doing and have done. Kung wala na dumating si Jesus, wala po siyang tigil na gumawa ng himala. So isang tao, 2, isang pamilya, isang siyudad, isang bayan, isang barangay. 5,000, 10,000, 50,000 na umaking sa kanya, lahat po ay ginawa niya ng himala. Pero kami niya ang tinabetis na. Tinatigil niya ang bagay. Binuhay niya ang mga patay. Binigay ng paningin ng mga bulag. Pandinig ang mga pingin. Ang mga inaalyan niya sa mga espiritu ay binago niya. Pinalaya niya. Yung mga prostitute na professional, kagaya ni Mary Magdalene, ay binago niya. Si Matthew na tax collector na mandaraya, naniningin ng tax, ang gagaya ng kwenta, binago niya. Si Pedro na natatakutin, ay ginawa niya matapang. Si Pablo na mamamatay tayo, binago niya. Si Nicodemo na isang religious leader, ay binago niya. Si Zacchaeus, na isang tax collector, I'm sorry, biyaya chick ng panahon niya, galitan Diyos sa kanya dahil siya ko'y naniningin ng sobra-sobrang tubo, 4 na ulit niyang pinapatungan ng mga taxes sa mga Jew, ay nabago niya. Ang mga demon possessed sa Gadarene, nabago niya. Hanggang meron pong Diyos dito. Huwag niyo pong payagang na wish niyo pong himala. Ito lang po ang inyong gawin. Kung hindi po kayo naniniwala sa himala, let me inspire you and encourage you. Punta po kayo ng Marikina Sports Center. This was. Hindi nyo po kailangan magsulat ng pangalan. Kasi hindi naman po kayo naniniwala. This was, sir. Just look at it. So kayo po'y malayo sa ibang bansa. Mag-YouTube po kayo. Sa Facebook page ng Decisive Wonder Means. Manood kayo sa YouTube. Watch and see. Kung yun na po, ipaabot kung sino kayo. Ilihim niyo ang identity. Just watch. You see that God will perform miracle after miracle explosion in the devil. Maraming salamat po, Apostol. Magaganda pong